po ang may pinakamahal na singil sa kuryente sa Timog Silangang Asya. Magandang umaga po, Sir Jerry. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Magandang umaga, Thunder at Angel. At magandang umaga din sa inyong mga tagapakinig. Opo, nung inyong napakinggan yung paliwanag po ng Department of Energy tungkol dito, ano ho yung inyong naging reaksyon? Una, hindi na kami nagulat, no? Bagkus kami ay kumbaga mas nagalit, di ba? Nakakagalit naman talaga. Pero at the same time, parang gusto kong bigyan ng award si Secretary Garin at syempre ang Pangulo kasi under his administration at napapanahon ito kasi State of the Nation address sa Lunes na bigyan ng award doon sa natanggap ng bansa natin na pinakamahal nga ngayon sa Southeast Asia. Mas mahal pa kaysa sa Singapore na dihamak naman na mas mayamang bansa kumpara sa atin. Ang tanong na ating mga kababayan, ano daw po ba yung mga pangunahing dahilan? Bakit daw po patuloy na tumataas ang presyo po ng kuryente dito po sa ating bansa, Sir Jerry? Tama, no? Pero bago ko sagutin yun, Angel, gusto kong sabihin na nung nagsimula yung administrasyon na to, ang Pilipinas ay 9.86 per kilowatt-hour pesos. Samantalang ang Singapore nung time na yon ay 10 pesos and 15 cents. So, mas mataas sila. Yes, mas mataas sila nung 2022. Ibig sabihin, sa pagpasok ng administrasyon na ito, ang jump na kumbaga nilagpasan natin ang Singapore is around 38 cents per kilowatt. Pwede nating sabihin, parang maliit naman ata yun. Pero pag i-multiply mo na yan sa 200 kilowatt or up to 500 kilowatt, yung mga hanggang umaabot niya ng 2,000 kilowatt dun sa may mga negosyo, maliliit na negosyante natin. Sobrang mahal na nun at talagang mabigat na yon na pasanin. So, ang matagal na itong usapin ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente, no? Kasi kaya nga parang desperado na tayo, tapos parang walang nangyayari, puro investigasyon lang, puro show cause order, pero hanggang ngayon tuloy-tuloy. Ang pinakamalinaw na lumalabas na pinakadahilan, ano, kung sa Meralco franchise area dito sa Kamaynilaan, majority kasi nung power ay galing sa generation, which is 65%. Ibig sabihin, kung mayroon man tayong susuriin saan galing yung dire-diretsong pagtaas ng presyo ng kuryente, dyan po talaga yon sa generation charge. Ang generation charge, mula yan doon sa mga planta na nagsusupply ng kuryente na kinukontrata ng katulad ng Meralco. Ang problema po natin dyan, karamihan po ng mga planta ay mga coal at fossil gas, LNG. Fossil fuel. At lahat po yan ay imported, inaangkat. Kung sa Meralco franchise area, 83% ng kuryenteng sinusunog at kinukonsumo natin galing sa imported na LNG at coal. So sobrang mahal po yan kasi apektado yan nung tinatawag na volatility ng market sa international na larangan. Pag gas po ay 83% yung itinaas. At kaya din naman ang matagal na itong sinasabi po namin sa Power for People, talikuran na natin yung pag-i-import, paggamit ng kuryente mula sa imported na gas at ng coal or sa fossil fuel. Kasi talaga po sa halos 10 taon na pagmamonitor ng Power for People, pataas lang po ng pataas yan. At hindi yan naaampat. Sir Jerry? Opo. Sir Jerry, medyo naputol ho yung ating Balikan natin signal. si Sir Jerry. Ang sinasabi niya kasi parang dependent kasi Umaasa tayo sa imported na coal, mga kasama 83% nga. Kaya wala tayong magagawa dahil nga sa pag-usad ng panahon, pataas pa yan ang pataas. So bakit hindi natin i-maximize yung ating mga renewable energy partner, mga kasama, di ba? Ang problema naman din sa renewable energy, parang limitado rin yung kanilang, yung mga nag-invest ng renewable energy sa ating bansa. Halimbawa yung geothermal, wind. Hydro. Pati solar na binigyan ng franchise pero
ba? Solar Philippines. Oo. Ang naging ayan na, balikan po natin Sir Jerry. Sorry po naputol ho yung ating linya. Ano ho yung inyong mga huling mga statement po kanina? Sorry po, sir. Ay, pasensya na din. Yung binabanggit ko nga kanina na kung ang generation charge ay 65%, ang lagi kasing argumento ng Meralco at kaya kasi pinakamataas ang Meralco sa lahat ng distribution utility, nag-a-average na ng mahigit 14 pesos and 8 cents. Pinakamataas na po yan sa kasaysayan ng Meralco. At ang lagi kasing sinasabi ng Meralco, hindi po sila ang may kasalanan ng pagtaas. Kasi sir, ang nagpa-pass through lang. yes, kumbaga po ang sinasabi po kasi nila, transmission lang naman ho kami. Yes. Sila po yung distribution lang. Ang transmission hindi ay transmission. NBCP. Distribution, Opo. Oo, pero pag sinuri natin yung mga kontrata ng mas detalyado, una, ang lumalabas doon, pag-aari nila ang napakadaming mga planta doon. Tulad ng Ilihan gas complex dyan sa Batangas at iba pang mga coal plants. So, sister company po nila yung may-ari doon. At kaya nga po, nung mga dinideliberate yung power supply agreements na yan na pinasok nila, mga kontrata ng pag-supply, ang sabi ko nga po dyan minsan, nagbidding kunwari, sila din pala ang may-ari. Kasi may mga bidding dyan na nung binibid ay hindi pa sila yung may-ari, pero eventually after a few weeks ay in-announce na sila na pala yung nag-a-acquire ng mas malaking share ng Biding-bidingan lang, Sir Jerry. So kaya nga po, so parang hindi totoo no na hindi wala silang responsibilidad doon. Sister company po nila yung mga may-ari ng mga planta na yon, na in fact na laging nagro-rotating brownouts at laging sobrang mahal dire-diretso. So, yun po yung kailangan natin ding maging malinaw dito. Opo. So Sir Jerry, wala po ba magagawa dito ang ating pamahalaan? Kasi ngayon, tumaas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo, hindi pa tapos ang tensyon sa gitnang silangan, 'di ba? So posible nga pong tumaas pong muli ang singil po sa kuryente. Anong pwedeng gawin dito ng ating gobyerno? Kaya nga po, sinasabi po namin ay kailangan po talagang kumbaga usigin din ang pamahalaan, lalo na ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission. Kasi sila po ang may responsibilidad para protektahan ang mga electric consumers. Ibig sabihin, mandato po nila yon batay sa sa nakasaad sa batas. So dapat lang obligasyon nila na asikasuhin yung usapin na ito. At kaya po marami po sa mga electric consumers actually ang nagnanais na at nag-iisip na nasampahan na ang kaso ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission kasi kumbaga parang wala na silang ginagawa at ang isang nakakalungkot po yung isang announcement nitong nakaraan ni Secretary Garin na para bagang wala na tayong magagawa. Parang tayo kasi ay vulnerable sa exposed doon sa nagaganap sa giyera sa Middle East. Mm-hmm. Pero heto siya, ang una niyang akto nung siya ay secretary, naging secretary ay aprobahan at ibigyan ng go signal ang pagtatayo ng isa pang 1,200 megawatt na coal plant sa Atimonan, Quezon. So, ang pinremote niya kagad isang mahal na kuryente na naman. Kumbaga parang hindi totoo na wala silang responsibilidad, wala rin silang pwedeng magawa. Marami po silang pwedeng magawa. Opo. Pero aminin ho natin na tayo po talaga ay dependent po doon sa fossil fuel at hindi po doon sa mga renewable energy sources. Tama, tama po. At kaya din naman po, kumbaga importante na i-prioritize ang renewable energy. Pero ang taya po kasi namin ay hindi po sumasapat. Meron po kaming mga panukala na hinapag na sa Kongreso, sa Office of the President, including sa Department of Energy, parang immediate solutions. Kasi maganda rin pag-usapan to dahil State of the Nation address na next week. Meron po kaming, kumbaga, parang isang package ng mga rekomendasyon at proposal. Mm-hmm. Ilan po dyan ay number 1,
pag-suspend ng excise tax at IVAT sa across doon sa buong value chain ng pagpo-produce ng kuryente. Ang laki-laki po kaagad na maiibsan na pasan-pasang burden ng electric consumers ngayon. Marami namang pwedeng sources, iba pang sources na pwedeng pagkuhanan. So yun po yung number 1. Number 2 kasi, sa pinakamataas na pinabayaran natin sa billing natin ay ang taxes. So pwede naman po talagang isuspend yan. Hindi naman po sinasabi natin na tanggalin na yan ng tuluyan. Isuspend lang muna kasi sobrang bigat na. Pangalawa po ay kailangan talagang pigilan yung generation charge na ura-urada na lang ipinapasa sa atin kahit na hindi na makatarungan. Ang una po dyan ay kailangang i-penalize yung mga nagro-rotating brownouts kasi show cause order pa rin hanggang ngayon. Napakadami na pong pagkakataon, ilang investigasyon na ang ginagawa sa loob ng 10 taon po. Paulit-ulit na lang pong nagro-rotating brownouts yan. Bawal po kasi yan na sa panahon ng peak season, lalo na sa panahon natin ngayon na may energy crisis. Hindi po pwede na ginagawa nila yon. So dapat itaas yung penalty. Kasi mula doon sa penalty, pwede pong i-convert into subsidies yun. So marami pong pamamaraan talaga na pwedeng, yung pangatlo po, pinaka-importante at tingin ko, ito yung isa sa pinakapanawagan natin sa presidente ngayon, i-roll out ang isang ambisyosong solar rooftop ambition na programa na may bahagi dito na isa-subsidize yung 200 below na kilowatt hour na kumukonsumo. Yung pinakamahihirap po kasi sila po yung hindi makaka-access sa mga loans, kahit SSS, GSIS yan, or Pag-ibig, hindi po nila kayang i-access yan. Masyado pa rin mabigat para sa kanila. So kailangan po natin dahil pag ang bawat household po at mga maliliit na mga negosyante ay nag-solarize at least ng 500 watts na solar system sa rooftop nila, halos mahigit at the minimum 300 pesos per kilowatt hour ang masisave po ay 300 pesos a month ang masisave ng isang household. So imagine niyo yung 300, kumbaga dagdag yon sa kapagkainan, dagdag yon sa pwedeng baon ng mga anak natin. Alright. Sir Jerry, kanina sabi nyo, hihilingin ninyo na suspendihin yung excise tax and all other VATs. Pero tingin nyo, papakinggan po kayo ng ating administrasyon, ng ating Pangulo. Kasi di ba yung hiniling na rin natin na suspendihin yung excise tax sa langis, pero sinople. Tama po, kasi matindi ang lobby ng mga environment ng mga economic managers tingkil dito at syempre meron kasing kumbaga parang iskema, 'di ba? Ang konsepto diyan ay napaka-regressive ng taxation natin. Kung sino yung pinakamahirap, siya yung pumapasan, 'di ba? Parang sa panahon na nga ng crisis, mahirap pa rin ang pumapasan, 'di ba? Kasi lahat pinapasa lang sa atin eh. Lahat kasi tayo yung ganun ang taxation sa bansa na ito napaka-regressive, hindi progressive. Ibig sabihin, kung sino yung mas may kaya, may kumbaga kaaluan, ay dapat siya yung mas malaking kontribusyon sa kabanang bayan. Hindi ganun. Tayong lahat parang at par, di ba? So tapos ang daming mga taxes na talagang pinapasa lang sa mga maliliit na mga konsumidor at konsumido na tayo. So ang punto dito ay ang hinihingi naman natin ay relief lang. Hindi naman ito hindi ito pang matagalan. Oo, so napaka-importanting hakbang po nito. Opo, ang Power for People Coalition ho ba ay pabor sa muling pagbuhay ng nuclear energy? Ang posisyon po ng Power for People Coalition dyan ay meron po tayong 1,200 gigawatt na sources of renewable energy. Ibig sabihin, ang kasalukuyan pong sinusupply sa bansa lang natin is around 33 gigawatt. Ilang ulit ng 33 gigawatt ang pwedeng i-produce kumpara sa 1,200 gigawatt? Potential po yan ng renewable energy, malinis, mura, hindi mo kayang mag-angkat.
So ibig sabihin po, hindi mo kailangang humanap ng iba pang sources at maraming question on security, on Safety. kumbaga yung safety. Pangalawa, i-import mo pa yon. Pangatlo pong pinaka-importanting elemento dyan na hindi pinag-uusapan, sino ang magbabayad at mangangasiwa ng nuclear waste? Kasi hindi naman po yan sinasama sa diskurso, hindi sinasama kung sino, in perpetuity po yan. Ibig sabihin, habang buhay, baka wala na yung henerasyon natin at mga susunod na henerasyon, nandyan pa rin yan. So, binabayaran natin yan, babayaran natin yan, yung pag-maintain yan at marami sa karanasan ay nagkakaroon ng mga leakages. At siyempre, ang malaking problema yon pagdating sa health at pagdating sa kalikasan. Opo. Sir Jerry, dahil nga mataas po ang singil sa kuryente, tapos sabi ng DOE sa August ay tataas na naman ang singil sa kuryente, isinusulong din po ng Power for People Coalition yung no disconnection policy. So paano po natin na maiiwasan, sir, sa tingin ninyo yung pang-aabuso naman sa mga ganitong pulisiya? Siyempre ay ang marami na talagang mga kumbaga hindi natin maiiwasan, kumbaga parang exemption. At napaka-importante na maging vigilant una sa lahat ng mga electric consumers kapag meron pong napuputulan ay magreklamo kaagad sa Energy Regulatory Commission at sa kung nasaan mang distribution utility kayo. So napaka-importante po talaga na maging vigilant yung mga electric consumers ngayon. Bantayan din natin yung mga kontador natin kasi kaliwat kanan yung reklamo ng hindi tamang paniningil nitong mga nakaraang buwan at syempre ang isang importante diyan at kaya din naman sinusulong natin ngayon na kailangang tingnan yung public good sa usapin nitong mga kontrata na ito na parang dire-diretso lang na nagpapasa kasi ang dulo po natin kahit walang disconnection ng 3 months ngayon, magiging 6 months, paano na yan babayaran ngayon ng ating mga electric consumers? Opo. Sir Jerry, baka meron ho kayong mga huling pananalita. May kaugnayan po sa SONA sa Lunes. Yung binanggit ko nga po kanina, nire-reiterate natin, kahit marami po tayong hinihiling, pero 3 pinaka-importante po kasi nung last State of the Nation address ni Pangulong BBM, na-recognize niya na mataas ang presyo ng kuryente sa bansa. Ngayon, tayo na yung una sa Southeast Asia sa residential rate. Nakakalungkot talaga yon under his administration. Kasi po, hindi nag-roll out ng ang pwedeng mga aksyon. At kaya namin inaabante ang una, pagsuspende, panandalian, lalo na sa panahon ng krisis, ng excise tax at IVAT. Yung pangalawa po na pinaka-importante ay ripasuhin yung mga kontrata at i-evaluate yung mga kontrata na hindi makatarungan. Kasi lahat ito mga fossil fuel plants na ipinapasa lang sa atin ang burden, walang risk yung mga nagnenegosyo, tayo lang lagi ang pumapasan nung kamalian at kapalpakan ng mga desisyon ng pagpasok sa mga kontratang ito. Marami po dyan ay tagtad ng irregularities, maraming may kaso at reklamo. Pangatlo po ay yung binanggit ko na nga po, yung isang ambisyosong solar rooftop PV na programa ng gobyerno. Kami po ay may kampanya kasama ang Timbahang Katoliko, yung 10 million solar rooftop challenge. Sa isang 500 watts, ang laki-laki kaagad ng savings at the minimum 300 pesos ang savings na kaagad sa mga electric consumers. Pang-apat po, napaka-importante. Dahil 25 years na ang itira, importante talaga na ripasuhin siya. Kailangan na pong i-overhaul itong batas na ito na hindi basically pumapabor sa proteksyon ng electric consumers ng mga karapatan. Okay, Sir Jerry, dahil nga po SONA nasa Lunes para po sa Power for People Coalition, ano po ang grado na ibibigay niyo po sa Administrasyong Marcos? Siyempre, kitang-kita naman, bibigyan nga namin actually ng award si Presidente Marcos Jr. at ang kanyang secretary, si Secretary Garin, ka-award na number 1 na tayo sa Southeast Asia.
Pero syempre, nagagalit tayo at kumbaga sa kapalpakan na ito na tila baga hinahayaan na lang. Samantalang yung mga malalaki at dambuhalang mga kumpanya, dire-diretso lang nakikita. Ang Meralco at mga nagge-generate ng electricity and NGCP sa kabila ng mystery natin. So talagang palpak po talaga pagdating sa power sector ang grado ng administrasyong ito. So, bagsak ang grado. Opo, malinaw na palakol. Maraming salamat Thank you po. po, Sir Jerry. Sir Jerry, thank Maraming you. salamat din po. Mabuhay po kayo. Nakausap po natin si Ginoong Jerry Aran.